ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And today is March 16, 2015 at napakabilis po ng araw. Ayon po sa liturgical calendar natin, it is the 4th Sunday of Lent. Yan, Kwaresma. At wala po ngayon ang main anchor natin na si Father Pep. Pero po, naku, ang kapalit po niya, magugulat kayo, isang special na bisita. Mamaya pong konti. And then, star-studded din po kami ngayon dahil it is the day of migrants. Yan. Sige po, bibilisan ko na. Bibigay ko na po ang text line number. Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Ang Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. At kung gusto nyo naman pong manood ngayong kasalukuyan, mag-internet po kayo, punta po kayo sa www.ustream.tv and then search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong marinig ang mga nakaraang episodes namin, nasa Facebook po. Facebook account name is Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Ayan. Okay. Sige, umpisa na tayo. Pakikilala ko po ang special guest natin. Mauna siya, no? Yung special guest natin. And then si Brother Pat, ang regular Monday co-host natin, pakikilala niya yung mga guests niya. Of course, tuwan-tuwa po kami nung makita namin siya sa pintuan. Of course, ang pinakamamahal po nating Archbishop Emeritus, si Apong Seto po. Ayan. Yay! Welcome! At last. Okay, sige po. Special substitute. Special substitute ni Apong Pe. Hindi mong, this is a very Good afternoon po special sa inyo message. lahat. At nandito si Sister Son, si Opo. Sister Sol, Brother Pat. Brother Pat. Ito kami sa counselor sa ARP, sa Nagas Academy Pampanga. At saka ang ating estudyante si Melanie. Ito, kompleto po ang Ayan. Barkadahan ni Kristo dito. Dumadami namang yung barkada. Very no? special po itong araw na to. Bakit? Matagal na po naming nire-request na dalawan kami ni Apo Seto. Wow. Ay Monday ngayon, group. nandito na siya. Monday group. Gulat kayo kanina pumasok kayo, maraming no? salamat. At sana hindi ito huli. Special surprise. Sige. Sister Sol? Ay, naku, isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Long time no here. Oo two nga. weeks kaming nawala. Yung una Oo. nga itong kay Melanie, nung nagipag-compete sila sa Manila, nandun kami. Tapos yung we gave way to Archbishop si Archbishop Dong nung last Monday. Monday. No? Okay. Para yata ang ng Year of the Poor. Kinwento niya Launching yung launching ng Year of the Poor nung Monday. Yan. Okay, yung kaya nandito na naman po kami. Stay put lang po at huwag papalit ng istasyon. Marami po Okay. tayong pag-uusapan. Ayan. Yes, amen. Sige, umpisa na natin Yes, yung gospel reading. Gospel reading. The Gospel is taken from the book of John, chapter 4, verses 43 to 54. When the 2 days were over, Jesus left for Galilee. Jesus himself said that no prophet is recognized in his own country. Yet the Galileans welcomed him when he arrived, because of all the things which he had done in Jerusalem during the festival, and which they had seen, for they too had gone to the feast. Jesus went back to Cana of Galilee, where he had changed the water into wine. At Capernaum there was an official whose son was ill, and when he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and asked him to come and heal his son, for he was at the point of death. Jesus said, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." The official said, "Sir, come down before my child dies." And Jesus replied, "Go, your son lives." The man had faith in the word that Jesus spoke to him and went his way.
As he was approaching his house, his servants met him and gave him the good news. "Your son has recovered." So he asked them at what hour the child began to recover. And they said to him, "The fever left him yesterday at about 1 o'clock in the afternoon." And the father realized that was the time when Jesus had told him, "Your son lives." And he became a believer, he and all his family. Jesus performed the second miraculous sign when he returned from Judea to Galilee. The word of our Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sige po, yung brief ko lang pong insights. Isa pong napakagandang healing story sa gospel. Actually, ito po ay first among Jesus healing miracles, no? Second. Oh, thanks for the correction. Okay, and then, of course, yung pong last, parang mareremind tayo yung restoration ng life ni Lazarus po. Ito po ay isang pakiusap ng isang tatay, no, para sa gift of life para sa kanyang anak na lalaki, no po. Sabi nga nila, napakasakit daw kapag ang isang tatay nililibing niya ang isang anak niya, no, yung bang nauna pa yung anak niya, isang most painful daw, no, para sa isang magulang. Pero ito nga po sa gospel natin, itong tatay nag-request siya sa Panginoong Hesus, at ang request niya para bang nasabay sa reaction ng ating Panginoong Hesus, na parang exasperated siya dahil ang mga tao noon kulang ng pananampalataya at naghahanap pa sila ng mga signs and wonders, no? Pero ito pong pakiusap ng tatay nagmatch naman sa exasperation ng ating Panginoon, na yun nga, worried ang tatay niya, ang tatay, at ang parang nagpapanik, no po. Siguro po yung story is an example of emerging faith sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon po nakikinig sa atin, lalo na sa mga pakiusap natin, sa mga prayers natin. And only faith is necessary. So, yun po. Sige. Sinong mauna? Nagme-meditate siya. Nagme-meditate pa si Apseto. Sige, Sister Sol. Laging humihingi ng tanda. Senyales. Signs. Opo. Pagka humihingi ka ng tanda, wala ka pananampalataya. Ang pinapananampalataya, ang inyong paniniwala ay tanda. No? Hindi si Jesus. Kailangan po na tayo lahat ay malakas ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, at sa pagmamahal ng Diyos. Yun ang gospel yesterday, no? Opo. Sabi ni St. in John chapter 3, God so loved the world that He gave His only begotten. Yun ang theme ng World Youth Day 1995. Opo. God so loved the world. Yung kanta. He gave His only begotten Son. Kaya yun po, kailangan dito alam ninyo ang relationship ng faith at saka good works. Kung minsan yung mga kapatid natin hindi pa alam ang Catholic faith ay they give parang opposition between faith and good works. Opo. Magkaibigan po yan. Hindi po makalaban. Kasabi nila, basta may faith ako, hindi na kailangan good works. Totoo yan. But how do you explain that? See, unang-una, sa isang disipulo, unang-unang commandment is to love. Sabi sa atin ng Deuteronomy chapter 6, no? Listen, O Israel, Shema Israel. Ako ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon. Mahalin niyo ako ng buong puso, kaluluwa, kaisipan, at saka lakas. At inyong yung katabi mo. At inyong kapwa-tao mo, no? Kagaya mo. Anong response natin? Anong response natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Dapat ay faith. Faith. Binibigyan ka ng pagmamahal. Hindi ka naman naniniwala. Hindi ka ma-save. So, the response to God's unconditional love, wholehearted love, boundless love, is faith. Your faith has healed you. Your faith has forgiven you.
Go in peace, sabi ni Jesus, no? Pero we are responsible. Hindi lang faith. You are it must be a faith that is fruitful. The fruits of faith, the fruits of faith. And what is the fruits of faith? Good works. Good works. Kasi, you know, when we die, we will not even be judged by faith, We'll be judged by good works. I was hungry. Yun, Did you tama. believe me? I was hungry and you fed me. I was thirsty, you gave me a drink. I was naked, you clothed me. I was stranger, you came to me. Opo. I am ako ay pinatubo, victim, walang bahay. Binigyan mo ko ng bahay. May sakit ako, pinuntahan mo ko. Ako ay bilanggo, bilanggo. Whatever you have done. Di sinabi ng Diyos, whatever you believe, ay naku, bahala na kayo. Whatever you have done to the least of my brother. Of course, with faith. Ayun. Tayo kasi, with faith, tayo na rin. Gusto sabihin ay, interconnected yan. Yung ating pananampalataya, hindi po narrow-minded. We are called Catholics. Catholic means universal. It means cosmopolitan. It means all-wide embracing. Walang iniiwan. Walang iwanan. Oo. So, first, loving God with our whole. What is your response if you love God? Faith. Deep faith. Hindi yung kagaya ni Pedro. Kanya, you bid me walk on the water. Come here, Jesus told him. But he has very heavy feet. Malakas ang feet kaysa sa faith. Lumubog. Kaya, Bisaya pala yun. kaya, ang responde natin sa God's, boundless love is faith. Our faith is responsible. Must be a responsible faith. Hindi lang, praise the Lord, I am saved. Lord, linalaban mo ba yung, wala na bang kasalanan? Linalaban mo kasalanan mo, iniiwan mo na, no? Iniiwan mo na kasalanan. Kaya, there is only one sign that will save us, the sign of the cross. When Constantine was saved, ano nakalagay dyan? When he defeated Emperor Magnentius at the Milvian Bridge in Rome, nakalagay dyan, in hoc signo vinces, by the sign will conquer, the sign of the cross. Naka-emblazon sa sky ang cross. In hoc signo vinces. Nanalo si Constantine, nag-Katoliko, nag-Kristiyano kasi nanalo siya. Kaya, Diyan natin umpisa the ng first crusade. Christian emperor. Yung crusade. Yes. Diyan natin. Well, later on yan. Ito conversion ni Constantine. Kaya, is from Turkey, I think Constantine is from Asia Minor. Kaya itong mga kapatid dating mga Muslim, yung kanilang lugar, mga Christian yan nung araw. Syria. Di ba pumasok dyan si St. Paul sa Damascus? St. Ignatius of Antioch. And the first followers of Christ were called Christians in Syria, in Antioch. Punta ka naman dito sa Iraq. They say that is paradise, Eden. Yeah, paradise. Euphrates, and the rivers there sa Asia Minor, sa Iraq. No, kaya biblical places ito. Biblical places. That's why we are brothers and sisters, whatever our religion is. Okay. Sige, Brother Ang Pat. dami nating natutunan. Sige. Napansin ko lang yung sinabi niya mong yung ibang mga relihiyon. Actually, nakita kitang gospel. Ang gospel is, siyempre yung faith, malalim yung faith ng tatay. At saka yung paging niya, nag-intercede siya for the son or daughter. He was converted, and the whole family was converted. Yes. That's why family life is important. Amen. The Kasamang church migrants begins na. in the family. Talagang The church begins the family. They call it the family and domestic life talaga. church. Kaya yung The mga domestic ibang church. relihiyon na nagsasabi na Ano magsalita ng mga ibang reliyon? kasi rekta daw. They are our brothers and sisters. Kung sa Lahat ini-embrace nga, no? ng church. Sabihin ko lang,
Yung ibang Paniniwala. Yung ibang paniniwala. Yung ibang Ayun, paniniwala. oo. Parang hindi sila, gusto nila na direkta ka kay Lord Jesus. Pwede rin yan, ako direkto eh. Pwede rin. Pero prove ito na tayo mga When Pilipino you're kasi. already in emergency, walang pare, direkto. Oo. Oo. Pero ang Diyos hindi direkto eh. Oo. Ginawa yung mga apostoles. Correct, Oh, correct. Mayroong gumagamit ng instrumento. Tinatag yung sakramento, ang simbahan. Bakit niya hindi convert the whole world without the apostles? Kaya gusto ng Panginoon, ma-involve tayo to be responsible. Oo. Tayo sa modern tayo. Modern concept Apostles. tayo. Modern apostles tayo. Continuation. Yeah, like say, go into the whole world and teach all nations, baptizing them. Why did not Jesus baptize the whole world? Pagkapit niya tinutubod yung mga sinusugo pala, no? Bakit niya sinusugo yung mga tao, mga apostoles? Kaya Jesus was using intermediaries. He was using involving disciples and followers, no? Yung nung 5,000, 4,000 na kanyang pinakayan. Sabi niya, you give bread yourselves. You give them bread yourselves. Mag-involve kayo. Hindi lang ako magpapakaya, kayo rin. Humanap ng bata, nakakita siya, si Philip, Andrew. Dalawang isda, limang tinapay. Na-involve. No? Na-involve ang mga apostoles. Sa modern times. Hindi direct. Sana nagparami na lang. Oo, no. Lalong Miracle na lang, ano? Miracle na lang. Ano Miracle po? na lang. Wala nang ibang pandasal. Walang Pero sa talagang... modern times, yung mga workers sa church ngayon, kasama na yung sa migrants. Yan. Diba? O, sige. Kasama ang CFL. Oo. Yung So, iba-ibang tamang-tama, family and life. At si Aposeto, naging chairman ng family and life. Yan. O sige, umpisahan natin yung mga sharings ninyo sa pang-migrants, no? Sa pamilya ng, ng Yes. mga migrants. Di ba tayo mag-break? Oh, Di ba, 30 na ba? Wala pa. Sige, Wala pa pwede ba? pa. 7 Well, minutes pa. napakaswerte po natin sa araw na to, very special day. Kasi po nga yung first Monday na wala kami, nagpunta pa ako sa Manila. Kasi po, ano po yun? Selection po ng national, ng 10 outstanding sons and daughters of OFW sa buong Pilipinas ngayon. At we were so lucky po na ang Pampanga, through the school po ng St. Augustine Academy, yung isa pong anak natin po, yung kanina nagpakilala, si Sister Melanie Batak, napili po ng number 8. Kaya hindi po tayo, interviewin siya natin. Kasama ang kanyang guidance counselor, kung experience, kung paano. So siguro, director tayo, no? Oo, sige. Siguro, muna natin. Gusto ko lang ipapagsalitain ng sa ating guidance counselor, head ng SAAP, para mabigyan tayo ng konting backgrounder. Bago ka magkalimutan pala, no? Sa April 4, Saturday, anong oras pa? Alas 9 ng gabi, meron po ang special interview po ng Channel 5 kay Melanie sa Buhay OFW. So, inaano ko, baka makalimutan natin, itong guest po natin, kasama po ang eskwela at saka mga representative nila in interview. Talaga. So, madam, dito ka ngayon. Na-interview na siya, April 4, palalabas. Special guest ka namin. Bago, pwede bang bigyan mo kami? Ang pag-usapan muna natin yung preparation natin para doon sa yung Tusdosa. Para then, after that, later na siguro natin pag yung balitang news sa April 5. Take it away, madam. Okay, magandang gabi po. Kami po'y blessed na blessed. Araw na to, kasama si Bishop Aposeto. At sa grasya dala din natin na tayo ay napabilang sa top 8 ng national search sa Tosdosa. So, sa amin po sa SAAP, kami nagpapasalamat sa binigay na oportunidad sa amin na mapabilang sa 10 Outstanding Student Achievers Awardee ngayong 2015 po. So, sabi ko nga po kay Melanie, nung bago sila umalis, ni Sir Dennis, yung ating teacher, brother din po niya, na papuntang CBCP,
sabi ko sa kanya, i-enjoy mo lang. I-enjoy mo, tapos i-ano mo lang yung mga experiences mo at magdasal. Yan. Ang kailangan kasi, hindi ko alam lahat ng questions na pwedeng itanong sa'yo. Ikaw ang nandoon. Ikaw ang i-interviewin. Ikaw ang mag-handle ng pressure. Kaya kailangan, i-take mo lang yung experience ng may enjoyment. Tapos, may pananalig sa Diyos. Doon ka lang huhugot ng lakas. Okay. So, yun po ang sinabi ko kay Melanie bago siya umalis. Kasi hindi naman nga natin alam anong posibleng mangyari. At isa pa po ang realization natin, katulad nung sa gospel, may iba't ibang mga roles tayo sa buhay. May kanya-kanya tayong ginagampanan para matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Sa amin po sa school, kabahagi po kami ng simbahan, ng pamilya, para mahubog ang mga kabataan, lalo na ang mga estudyante, mga mag-aaral sa SAAP, kung paano gawin at ibahagi ang misyon na iniatang sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi nyo rin po naitatanong sa Melanie, nagkaroon siya ng real near-death experience. Apo. Parang sa Nung na-dengue po siya last year. Na-dengue siya last October. So, siguro kaya parang nagkaroon ng schedule sa search po natin na-move. Kasi talagang siguro destined sa kanya na mapabilang. No? Nung nga, sabi ko sa kanya, baka ito na ang mission mo. Baka ito ay isa sa mission mo kung paano natin gagawin ang binilin sa atin ni Lolo Kiko. Protektahan ang pamilya, protektahan ang kabataan. So, gamitin mo yung mission na yon, gamitin mo yung lead na binigay sa atin ni Aposeto kung paano may babahagi yan. Isang grasya, malaking grasya ang binigay ng Panginoon sa'yo, ang mapabilang ka sa national search. Ang manalo pa ay lalong mas magandang karangalan para sa atin. Sa eskwelahan, sa iyong pamilya, at sa buong Pampanga na rin po. Archdiocese. And I'm sure, Aposeto, tuwang-tuwa siya, no? Kasi nga, sabi ko kanina, nabanggit ko, among for how many years po ninyong hinawakan ng Family and Life Apostolate? As chairman po sa buong Pilipinas, di po ba? Ay, chairman na walang upuan. 10 years. 10 years. Wow! 10 years. Ngayon sa CBC. Ngayon, 6 years na lang. They shorten it. 6 years na lang. Dati pong term, 10 years. 10. That is the longest. Opo. Kaya ito po, mga produkto ninyo yan sa apostolate ninyo ng Family and Life. Yung panahon na yan, talagang advocacy laban sa RH Bill. Alam niyo po. Yes, yun po ang malakas noon. Opo. Oh. Pero siguro po natutuwa kayo pag nakakatagpo kayo ng mga ganyan na pamilya na umaasenso at kilalang ang Diyos, no? Talagang binubuhay nila yung pananampalataya nila. Of course, bilang naging national chairman, ay matutuwa siya po sa ito. Okay. O sige po, mag-break po muna tayo. Mamaya po, itong estudyante naman ang papakinggan natin ang kanyang sharing. Okay, makinig po muna tayo ng isang kantang pang OFW ang kanta. Yan, okay. Saan nga ba ako tutungo? Saan ako mapapadpad? Saang sulok ng ating mundo? Ako ay nagtatanong, bakit nga ba ako lilisan? Sa buhay ay akipagsapalaran. Pamilya ko'y saglit iiwan nang maiahon sa kahirapan. Saan nga ba ako tutungo?
lilisan, kayo ay iiwanan ko. Ako ay nagtatanong sa isip kong gulo, bakit ito sinabi? Ay may bayan ako. Ako ba'y lilisan kahit na may kirot sa puso? Luha ay papawiin, ulos ay susuungin ko. Hanap ay pag-asa, iaalay sa inyo. Hindi pa pamana ang buhay na ito. Saan nga ba ako tutungo? Saan ako mapapadpad? Saang sulok ng ating mundo? Ako ay nagtatanong, bakit nga ba ako lilisan? Sa buhay ay makipagsapalaran. Pamilya ko'y saglit iiwan nang maiahon sa kahirapan. Saan nga ba ako? Saan nga ba ako tutungo? Bakit ako lilisan? Kayo ay iiwanan ko. Ako ay nagtatanong sa isip kong kulong, bakit ito sinabi? Kayo ba'y bayan ako? Saan nga ba ako tutungo? Saan nga ba ako tutungo? Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo at kanina pong first segment, tuwan-tuwa po kami dahil nakapagbigay ng reflection ang ating mahal na Archbishop Emeritus si Apong Seto po. And of course, dahil ngayon po Monday, araw po ng mga migrants, may mga bisita po kaming tiga St. Augustine College. And of course, our regular Monday co-host, si Brother Pat, tsaka Sister Sol. Ayan, babasahin ko lang po yung isang text from 1427 galing po sa Pampanga Provincial Jail. Sabi po, good PM po, dito po sa jail, makita lang si Apong Seto ay naku po, nawawala ang kalungkutan namin. Parang nahugasan ang mga kasalanan namin. Ayan. Nagwi-wave siya sa inyo, nagwi-wave siya. Kailan yung Ayan. natin, punta doon, sasama kami. Oo nga, no, yung mag-schedule siya mo, Pep, na with Father magbibisita Pep, tayo. With Father Pep. Sige, salamat po sa text ninyo. Ayan po, maririnig nyo pa po hanggang mamaya ang boses ni Apo Seto. Ayan. Para daw, Among, para daw nawala ang kasalanan nila. Okay. So, sige po, papag-sharing muna natin, Brother Pat, Si itong Melanie. batang Yes, bisita yes, natin, yes. estudyante, si Melanie. Sige. Share mo nga sa amin yung experiences. So, ako po si Melanie Don Batak, 16 years old. Pinalad po akong mapasali sa top 20 finalist po ng Search for Tosdosa. And sobrang blessed po na mapasali ako doon. At hindi ko po ina-expect na mapasali pa ako sa top 10 since lahat po talaga deserving na mapasali. Lahat po talaga magagaling at achievers talaga. Pero
God really blessed me na mapasama doon. Sabi po sa akin ni Ma'am Ann, siguro talagang para sa'yo yan. Siguro talaga nakadestin sa'yo yan. At baka nga may mission akong kailangan gampanan. Hanggang ngayon po, palaisipan sa akin kung bakit ba ako nanalo. Parang iniisip ko pa na pakiramdam ko simula pa lang to ng isang bagay na darating pa po sa buhay ko. Hindi ko po alam kung ano sa ngayon, pero sana po soon makita ko po kung ano po yung gusto pong gawin ng gusto pong gawin ko. Gusto po ng Diyos na gawin ko. Yun po, grade 3 po ako nung umalis yung papa ko. 7 years old lang po ako noon, and mahirap po compared po sa lalaki ka na with your father, yung pong magkasama, yung pong kompleto po kayo, ganun. Malaki po talaga yung difference kasi lalo na kung nung below po na 7 years old ako, nandun yung papa ko. And syempre, as the only girl po in the family, sobrang close ko po sa papa ko kasi syempre po sila, pag babae po talaga, tapos nag-iisang babae, sobrang nagiging close sa father. And then, bigla-bigla na lang, kailangan niyang umalis kasi nga po, kailangan, magka-college na po nun yung panganay ko pong kapatid. 4 po kasi kami magkakapatid. So, talaga pong, kahit ano daw pong gawin ng parents ko, hindi po talaga siya magkakasya yung pong kinikita dito sa Pilipinas. Pero okay lang po kahit na nag-abroad siya kasi I'm thankful naman po sa modern technology na hindi po nabago na yung closest namin, yung relationship po namin. Hindi po yung naging hadlang yung distance. Kahit na po sa monitor lang kami nagkikita or nagririnigan lang po kami sa cellphone, pakiramdam ko pa malapit pa rin po siya kasi hindi ko po hinahayaan na magkaroon po ng wall between namin. Lahat po ng nangyayari sa buhay ko, yung pong pwede ko pong i-share sa kanya, sinishare ko po talaga. Sa short statement, pwede mong parinig natin sa buong Pampanga, kung saan man ako hanggang makaabot itong radio natin. Ano ang may share mo? Kumbaga positive approach or technique para doon sa mga, alam ko may nakikinig ngayon ng mga anak ng OFWs, likewise yung mga parents, na in-apply mo na hindi paano ka naka-cope up sa sitwasyon at hindi naging negative ang effect sa iyo bilang isang coping mechanism. Coping mechanism. Ako po kasi nilagay ko lang po talaga sa utak ko na para sa amin din to. Hindi to para sa kanya, hindi niya ako iniwan para mamasyal lang doon, na parang magliwaliw, ganon. Ginawa niya yon para sa akin, para sa amin. Tayong mga anak ng mga OFW, dapat huwag tayong maging close-minded. Kailangan buksan natin yung isip natin na bakit ba niya ginawa yon? Dapat isipin muna natin yung mga reasons behind. Bakit ba? And then, kapag nakapag-reflect tayo, maiisip natin na, di ba para sa atin din naman yon? Kung hindi siya aalis, paano dito? Siyempre, kailangan natin maging praktikal. Minsan siguro yung ibang mga bata, napapalayo sa parents nila, lalo na yung mga both parents na naka-abroad, ganon. Pero dapat, huwag nating isipin yon. Maraming mga paraan. Ngayon, internet, Facebook, kung kaya nating i-chat yung mga classmates natin na nandyan lang, na malapit lang, sila ba, hindi ba natin sila kayang i-chat kahit once a day, once a week? If there's a will, there's a way. Kung gusto lang talaga natin, magagawa natin. Isipin lang natin, be positive, na uuwi rin siya, makakasama mo ulit siya, at sa tamang panahon, magkakasama kayong lahat, di na siya aalis. O paano yung kasi sabi mo, gamitin mo yung mga mechanism ngayon, yung mga modern. Ay paano ba? Ang epekto ba ng pera? Bili ba kayo ng bili? Or kasi nga, gusto ko marinig sa'yo kung baka mamaya panay bago o kaya palit-palit ka lagi ng... Hindi po ako materialistic, tsaka hindi po kami sinanay ng parents namin na kung ano yung gusto namin is mabibili namin. Alam ko po, nung nag-abroad yung papa ko, hindi ibig sabihin na nag-abroad yung parents mo, mayaman na kayo na hahakot siya ng salapido na parang umuulan ng pera. Sa ibang bansa, hindi natin alam kung anong nangyayari, hindi natin alam kung anong dinadanas nila. Siguro nga yung salitang abroad, magandang pakinggan.
parang sosyal, pero hindi naman talaga. Kasi yung katotohanan, nagpapakahirap sila sa ibang bansa at yun yung dapat nating ilagay sa isip natin. Ako, iniisip ko na mas mahalaga yung studies. Sa katotohanan po, yung pinapadala po sa amin pera ng papa ko, sakto lang po sa studies po namin, sa pangangailangan po namin. Para nga po, yun rin po kasi yung gusto ng mami ko kasi para daw po maiwasan yung mga, kung ano man yung hindi naman talaga kailangan na bilhin, is bibilhin, ganun. Tapos po, yung papa ko na rin po, siya na rin po yung nag-iipon doon para po sa future po namin. Kaya nasanay rin po ako na kung ano lang po yung kailangan, yun lang. Kung hindi naman talaga at parang luho lang, wag na. Kasi hindi naman habang buhay may pera tayo. Malay mo bukas, wala na, di ba? Marami nangyayari, bigla na lang umuwi, no? Tapos di ka nag-iipon. Oo. Napaka-inspiring nung sinasabi niya. And very practical, ano? Kasi yung iba nga, nagkakaroon ng culture shock. Marami kasi dyan, hindi sanay humawak ng pera, tapos nagkaroon ng pera, hindi alam kung anong gagawin sa pera. Marami po yung nangyayari. In fact, doon sa study po namin, yung culture shock talaga ang nakakaano na, kaya may mga wives, may mga husbands na ginagastos ang pera nila kasi akala nila mayaman na sila. Which is wrong. Pero you are so lucky. During my time, marinig ko lang mabasa ko lang yung sulat ng wife ko, mga anak ko after a week or 2 weeks. Oh, matindi ron. Sa jungle po ng Papua New Guinea. Nakatabi ako, yung mga tao ko, yung kumakain dati ng tao. Oo, kaya medyo huwag ka kumbaga very baka matay Wala pa yung mga gadgets na yan. Matindi po kung mabasa niyo po yung istorya ko po doon sa ABS-CBN yung Finding God After Working Abroad. Merong isang section doon na mutik na kami patayin ng mga nitibo. Oh yes, dahil nga may misunderstanding. We were surrounded about natives to be eaten as in their breakfast, lunch, and dinner. Okay, sinabi ni Melanie na tayo talagang responsable. Meron na kayong material means, no, para mag-aral. You could have wasted that or use it for wrong priorities, pero pag-aaral at saka ang batang ito responsable. Tapos nag-excel pa. Yun ang gusto sabihin ng faith, no? Na God gives you everything, you have to respond. So responding to that is through responsibility. Ayan. Wow, ang gandang message po. Galing sa saka yung sa kanina, yung Aposeto. Your son lives. True living, di ba? Kapag nasa Kristo ka, yun ang tunay na nabubuhay ka. Kasi many times, maraming buhay na patay. Di ba? Patay kasi may mga sa mga failures nila, depression nila, gano'n. Homesickness, yung mga nag-abroad, no? Loneliness, gano'n. Kapag yan hinayaan mo at hindi si Kristo naging sentro mo, yung faith na pinag-uusapan natin kanina, talagang mawawala ka. So, tunay kang nabubuhay pag ang kasama mo ay ang Panginoon. Okay, magbabasa lang ako ng 2 text. Sabi niya, good evening po. Pag-greet naman po ang JVA Junk Shop na nagdiriwang sila ng birthday ngayon ni Ayel habang kami naman ay nakikinig po sa inyo. Tapos meron siyang follow-up para kay Aposeto. Sabi niya, magandang gabi po. Sana po makita namin si Apong Seto para ma-bless kami ng mga tiga JVA Junk Shop. Thanks. Okay, sa Mexico po ito. Yung ating birthday celebrant dyan. Happy birthday. May God bless you and protect you. Nakikinig sila kasi ngayon. Yung gospel natin ngayon palayuan ng blessings. Kaya dito, pag na-bless, makinig kayo po mamaya kasi may bless pa tayo. Bless pa tayo mamaya. O yung gospel kasi natin malayo lang si Jesus, pero sabi niya, gagaling. Ganon din ang blessings ni Aposeto. Kahit hindi niya kaharap, So, tama si Brother Pat. Mamaya yung blessings ko, microscopic, payat. Nanunuot, microscopic yun Nanunuot. Effective yun. Okay. So sige. Yung experience mo sa, ano mo yung sa... Ngayon, paano yung, nung in-interview ka, paano bang nila pala? Nung po nag-interview,
Kasi po, nakita ko po dun sa mga, nung pong nag-orientation po kami, napansin ko na po na talaga pong bawat isa po sa amin is nag-excel sa school, sa mga social, sa community po, ganon. Pare-pareho po kami nag-excel sa ganon. Tapos po, nung nandun na po ako sa loob, sabi ko po, pare-pareho na kaming nag-excel, pare-pareho na kaming may mga achievements. Siguro yung dapat ko na lang gawin, maging ako. Kasi po, ganun lang po yung ginawa ko na sinagot ko lang po truthfully yung mga tanong nila. Tsaka, hindi ko po inisip muna yung mga, kasi po yung pong mga tanong nila is more on naman po sa mga sa relationship po with your With the parent. family, Opo, sa family. So, parang, nakarating ka na kasi dun yung parang qualified ka na. So, yun na lang. Kailangan na lang speak from the heart. Oh, yan. Yes. Kaya pala nanalo tayo Ano? Alam nyo ba na yung 10 kasi at saka sa 11, ano lang, 0.4 lang ang difference. Sa Holy At Family. yung pinaka-11 natin, ay yung Holy Family, si Vina Batak din. Batak kayong pareho. Batak din. Yun ang tatlo po ang representative po natin doon, ano? Yung pong St. Mary's, si Pauli, Andrea Pauli, tapos from Holy Family, si Tina, Vina Batak at saka si Melanie. So, pero making it to the 20s is something all over the Philippines po ito. First time po ito, national. Dati po, Luzon-wide lang. Kaya nga, sabi ko, ako sa prayers talaga namin. Actually, sinabi ko sa inyo na magkaroon tayo ng prayer brigade, ano? So, yung nag-vigil, bawat school. So, napaka talaga at we're blessed na lahat nagdasal. So, maraming salamat. During the contest po kasi, during the contest, si Kuya Dennis, si Sir Dennis din po, walang tigil sa kakadasal, naglakad papuntang St. Augustine Church para magsimba at magdasal. Luckily, St. Augustine intercedes for us po nung day na yon. Opo. Nag-mass din siya dun May Opo, misa na din po siya. May 11 o'clock. Na si Melanie nung after ng orientation. Kaya nakatulog po yun. Relax. Na-relax dahil Walang relax po talaga. Mukha mo yung sinabi ng Papa, St. Joseph is sleeping Yes. and guarding the church. Mayroon ngayong mga popular na the sleeping Joseph. Natutulog na dyan ang anghel. Walang worry. Ang nag-guard din naman si Joseph. It is God. That is faith. Malalim na faith. Alam ko naman po hindi ako pababayaan ni God. Yan. St. Augustine talaga nag-intercede, ano? Oo, yan. Okay. I-plug mo yung TV5 natin. Sige. Sige. Ini-invite ko po kayo na panoorin yung pong sa TV5 sa Buhay OFW sa April 4 po. April 4. 9 p.m. 9 p.m. TV5 po. Thank you po. Okay, TV5, 9 p.m. May isang texter pa tayo, yung sa JVA Junk Shop sa Mexico, iniimbita siya po seto sa fiesta nila. Fiesta! Opo. Doon niya sinabi. Basta iniimbita na sa Santo Domingo Village daw. Kung madaling hanapin yung nila kasi suki namin silang nakikinig po dito. Ngayon dahil ngayon fans. lang kayo narinig kaya yan ini-invite na kayo. Madali lang sigurong hanapin yon, no? Okay. Sige. So may isi-share ka pa si Madam. Sige. Sige po. Ay, opo, take na namin ang chance na to Sige. para makapag-invite sa mga Sige. taga-Florida, malapit sa Guagua, Porac, and Lubao. Try nyo po ang quality Catholic education na ino-offer po ng St. Augustine Academy of Pampanga. Ongoing na po ang aming application for admission for school year 2015-2016. Sabi nga nila, SAAP is a home for Catholic achievers. Okay. Alam mo, sa katotohanan po, no, sa buong member school ng SDO, ang SAAP ang pinakamaraming anak ng OFWs. Sila pinakamarami. Nasa mga 800 o 900 na, no?
So, nasa database, kasi po may database kami. Kaya po nga, sinabi namin, last time in-announce namin na, ang Pampanga lang in-invite doon the first assembly po ng national formators sa buong Pilipinas, ano? Last time sa ano to? Adamson University. Nagsalita si Doktora Edna Manlapas at pinapresent sa kanila yung database kung paano mga techniques natin. Yung survey natin, yung survey study natin. Ang ganda ng survey natin, pinakita natin yung mga pains and gains. Hindi lang yung mga, kasi yung ibang school, bigyan natin ng kopya bibigyan ka namin ng, ang ibang schools kasi binigay lang yung good points nila. Ay, dapat maging truthful tayo. Dudugtungan ko yung promotion ni Madam. Yan. Kasi palagi kong pinopromote ang University of the Assumption. Pagka-graduate po ninyo ng high school sa SAAP, tumuloy kayo sa University of the Assumption. Yan. Ano po kasi yan? The first Archdiocesan University in Asia. Uy, at kung nakakasiguro kayo ng Catholic education. Archdiocesan University in Asia. Ayan. So, challenge na tayo sa kanila. Kasalukuyan na po ang enrollment. Hi. Ngayon pa lang imbitahin na natin lahat ng universities na open na po ang college level po ng Gawad Anak OFWs para sa Tosdosa. High school, of course, for national groupings at saka yung grade school. 4, 5, 6. 4, 5, 6. At ang CBCP mong sila ang dahil meron na tayo, tatapatan tayo niyan. So maging Luzon-wide ngayon ang grade school. Yes. Okay. Ang pioneer ang Pampanga na. Amen. Wow. Amen. Talagang oo, kasi kagaya ngayon, itong batang ito, si Melanie, talagang proud na proud tayo dito sa Pampanga. Parang kagabi din, congratulate ko rin. Kagabi sa Binibining Pilipinas, pumasok sa top 15 yung Tiga Mabalacat. Congratulations, Maulin Yalong. Yan. Si Yalong. Okay. Tiga Mabalacat. Congratulations. Okay, so pagkaganyan kasi, talagang pride natin sila. Ayan. Okay. Sige, may announcements news pa kayo news. for news Actually, for yung OFW. May time pa tayo? Gusto namin pa 7 minutes. Sige. alam na isang Pilipinong doktora Okay. nasa New York, binigyan ng isang parangal as among the 19 other immigrants of artists and professionals nasa Amerika. Isa siyang Pilipina, si Doktora Connie Somera Uy. So, siya po isang pediatric nephrologist. So, sa buong Amerika, siya lang ang unang Pilipinong nabigyan nitong award na to. At kaya pinaparinig natin to para yung mga doktora or mga Filipino mag-abroad, make sure na maganda ang ating performance doon as dala-dala kasi natin ng Pilipinas. At reminder lang, sa mga pamilya po na nasa Saudi Arabia, tumaas na naman po ang cases po ng MERS-CoV. At yung bago nilang sa Saudi Arabia, sa isang sa buong Saudi Arabia, mayroong 15 na mga bagong biktima ng MERS-CoV. At isa dito ay Pilipino. So, careful. Actually, noon pa ito last year, pinag-uusapan namin, na-announce namin anong mga do's and don'ts ng mga ganitong mga kaso, pati yung Ebola virus. At ang CBCP SEMI nanghihingi ng prayers para doon kay Joven Esteva, yung pinutulan po ng ulo last Monday. Isa po ito siyang Pilipino na actually nagbalik Islam siya. Pero in spite of this, Pilipino pa na siya. He has been with us. Kahit siya, sabi nga ni Among Seto kanina na siya ay kapatid natin. So, pagdasal po natin siya na in spite na nasa kumabilang buhay na siya ay sana po may pagdasal natin na may kapatawaran na natin, Panginoon. Okay, sige po. Magpaalam na tayo. Ang bilis ng oras. Sige, mauna ka, Melanie. Paalam ka na. Thank you po sa pakikinig. Sana po, ako po, marami po ako natutunan ngayon sa loob po ng ilang minuto. Sana po kayo rin po, marami po kayo natutunan kay Apong Seto sa mga shinare niya po tungkol sa ating faith. Okay, ma'am.
Maraming salamat po ulit sa aming pag-iimbita. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat kay Apo Seto sa paggabay sa atin. Kailangan nga big faith, not big fit. Yan. Okay, Brother Pat, tanong ka na. Yes, maraming salamat po, no? Sabi kanina yung sa sa Bisaya, if there's a we, there's a well. Okay. Sister Son? Thank you po sa pakikinig ninyo. I would like to say hi at pasalamat sa batch ng mga nag-estudyante ko, kay Lilibeth Kwong, for the surprise birthday party po na binigay sa akin. Magkasunod kami ni Among March 8 ako, March 9. Di ba? Opo, 9 kayo, March 8 po ako. Kaya happy birthday sa atin, Among. Okay. Yes. Okay. Kayo po, Abseto, yung pong blessing nyo, tsaka po paalam. Nagpapasalamat tayo kay Father Pep. Sana ay pagpatuloy niya itong ating apostolate kasama ni Sister Son na talagang very reliable na Father Pep Jr. Nandito siya. Back up. Opo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal na Ama, ikaw po ang tunay aming Diyos na pwedeng magmahal lamang kung paano nagmamahal ang Diyos na binigay niyo ang inyong kabubugtong ng anak para hindi kondemnahan ang mundo, kundi para ay ligtas at mahilom kami. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong compassion and mercy, rich in mercy, slow to anger, and abundant in forgiveness. Kayo po ang aming tunay na Panginoon na nagbibigay sa amin ng lakas na loob para kami ay lalayo sa kasalanan at maging tapat kami para maging tunay mong tagasunod at sumasampalataya sa isang Diyos na nagbibigay sa amin ng walang humpay na pag-aaruga, pag-aakay at kami yung pinaproteksyonan sa masamang espiritu. Sana po ay manatili kaming tapat sa iyo at sa panahon ng Kwaresma ay sisihan namin ang aming makasalanan at iwanan ang aming makasariling tendensya at marunong sana po kaming mamamatay sa aming sarili upang mabuhay kami at kami rin po ay tatanggap niyong ligaya ng buhay na walang hanggan. Basbasan mo po lahat ng aming kapatid sa Year of the Poor na ito na naghihirap, lalong-lalo na mga ating mga OFWs na kuminsan sila po ay nasasali sa mga bibigat na iba't ibang karanasan diyan sa ibang bansa. Bigyan mo sila ng pag-asa at malalim na pananampalataya sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating talakayan, programa. Ay nagpapasalamat kami sa may-ari at itong si Sister Rodette, no? Sanchez, sa kanilang pagbibigay na regalo ito sa ating radio program. Salamat po, Sister Rodette. Okay, in behalf of Father Pep po, maraming salamat sa mga guests natin ngayon, lalong-lalo na po sa mahal nating Arsobispo, si Apong Seto po. Thank you very much po. At bago po ako magpaalam, babatiin ko lang po ng Happy Ordination ngayon pong 16th, March 16 si Among Kenneth Alde. Ayan, happy priestly ordination. Among Kenneth, ang assistant director po ng Sakop at parish priest sa San Vicente, Mexico. Ayan, maraming salamat po. Ito po Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Good night po, bye-bye, and ingat po palagi.